Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. No, kabayan, nakapasok. Nakapasok kabayan, no? Nakapasok kabayan. Nako kabayan, nabuksan yung ano. May nakakapasok na po dahil nga po siyempre talagang umiinit yung lalo ho ang eksena dito. Nako. Hindi pa siguro. Ito po yung picture ni PRRD na naka-oxygen. Ayan, oh, ayan, naka-oxygen na si PRRD at saka ano yan, naka-dextrose pa yata siya. Naka-dextrose. Oh. So siyempre, ganun naman ang kanyang kalagayan na ngayon dahil 80+ years old na siya. Tingin tol? Eh paano? Nakikita naman natin kasi na siya ang pinakamatatag Mga ng leader kababayan, ng tingnan nyo. oposisyon. Sorry, attorney. Yan. Yan. Yan o. Si Bongbong ang dapat i-impeach. Si Tatay Digong naka-oxygen. Yan, ako si Tatay Digong. Naubos pa yung ating dalang kunting tubig. Bigyan lahat yung mga tao ng tubig kahit mapapaano. Sige po, attorney, maraming salamat po. Maraming salamat po, attorney. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyo. Hintayin natin kung anong mangyayari. Ako ay nakahandang manatili rito hanggang hindi dumarating yung anumang kautusan ng problema. So guys, vlog na lang tayo sapagkat may na yung aking data. So dito tayo ngayon sa Villamor. Kaya si Kuya Goods, si Tol J. Guevara andun sa truck ng SMNI. So ayan, marami na kami. Ayan. So may balita ay makahabol ng alas 5 para makapiyansa si Tatang Digong. Napakaraming pulis doon ay. Ayan, may namimigay na tubig. Yun guys, dito kami. Ayan, punta kami sa may gate 2. Sama ko si Kuya Goods at si Tol J. Ito pala si ano eh. Diyan na, SMNI. Kasama, ito no? Yan, gate 4. Gate 2 kami pupunta.
So yun guys, galing kami sa gate 5 yun, dun yun, no? Hindi na tayo nag-live kasi mahina yung signal. So nag-vlog na lang tayo. So kailangan daw makaabot ng 5 by 5 ng hapon. So pumirma na rin si Tatang Digong daw para piyansa bail. Kaya nyo mga tambak mga pulis, napakadami. Truck yung batalyon yung mga sundalo at pulis dito. Mga pulis lang, mga SWAT. Ito pa oh. Ayan oh. Ang daming mga pulis, mga puyat, mga inaantok. Ito yung mga tropa, mga DDS. Ito kami ng gate 2. Tara, let's go dun. So guys, dito tayo, vlog pa tayo. Dito tayo ulit sa gate 5. Tapos na tayo mag-live, tayo doon ng highway survey. So ano mapanood nyo sana yun. Kita nyo naman, medyo maputla na yung aking boses, kakasigaw. Napakasaya ng ating ginawang highway survey. Ay, ito pala si Tol. Ayan si Tol. Alright. Tol J in the house. Ha? Deplorain. Ah, okay. Hindi ako naka-live, wala akong signal, doon lang may signal. Vlog lang, vlog. Tapos na ako nag-survey kami tol, doon. Lupit na survey namin. Maya, manonood mo. Ano? Alright. So vlog lang tayo mga babayan, mahina yung signal ko dito. So nakita natin, ito nag-vlog lang tayo. Ayan, Tol J oh. Alright. Ako pa rin magawa na naman po. Ayan oh. Tol J in the house, man. Ayan na. Oh, ayan na. Oh. Ano, dinagdagan na yung pulis. Lalapit din daw kayo. Koko. Palitan din tayo. Baka iihi naman yung sa may harapan. Hindi, tatain na. Tatain na pala yan. Miss Larry, former President Hugo Duterte. Parang Duterte yun, no? Kailangan ilapit talaga. Palitan. Switch. Kanina pa nakatayo eh. Naka-live pala si Tol J. Charger? Hindi, stand. Wala nga eh. Nasa bundok eh. Nagpalit. Biruin nyo. Guys, dito yung Banateros. Yan, kasama natin si Tol J. Andun si Boss Dada. Ayun, no? Boss Dada in the house. Thank you. Ayun si Bisdak guys, oh. Bisdak, alright, Bisdak in the house. So guys, vlog tayo ulit, no? Hindi to live kasi wala tayong signal. So ito yung kaganapan ngayon. So pinapatawag tayo. Si Atty. Trixie. Na sa ating dating Pangulo at naninindigan para sa katarungan, may request ko ako kung maaari sa bayan nyo kung sigsagdasan. Ilagay natin ang sarili natin sa presensya ng ating Panginoon. Sino man ang ating, ano man ang ating pananampalataya, ano man ang ating paniniwala, nananalangin tayo sa buong may kapal, sa lumikha sa atin, dakilang lumikha sa atin. Sa ngayon, nakikita natin ang marahas na kamay ng ating gobyerno. Mga tao lang sila, wala sila sa harap ng ating Panginoon.
nananalangin tayo. Gabayan tayo. Dahil madilim ang panahon ngayon. Madilim ang darating na panahon. Kaya nilang gawin ito. Kaya nilang gawin ang mga karanasan sa isang vice-presidente na natakbo. At kaya nilang gawin sa mga taong kilala na maraming nakakakilala. Ang ordinaryong mamamayan ay nabibigyo sa panahon ngayon. Hindi sila sumusunod sa patakaran. Hindi sila nakakasupeto sa ating sa kaibigan ng taong bayan. Mahal na Panginoon, gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Alam namin na kayo po ang tunay nakakaalam kung ano ang dapat mangyari, ano ang tulong na magbibigay. Lahat po kami dito at po sa lahat na nandito. So ayun mga babayan, alas 5 na. So dito pa rin kami. Nag-change na ng mga pulis na nakaharang doon sa gate 5. Palit-palit na sila, tapos sinarang na yung mga bombero dito kung saan ay malapit kami. Sinarang na. Ito guys, may nagsasalita. Si Bisdak. Ayan guys, medyo hapon na. So dito pa rin kami. Masakit na yung aking paa. Walang upo-upo ay. Wala pang tubig mabilahan. Kasi Kuya Good siya, may in-interview siya. May tubig siya. So yan, sobrang daming pulis. Si Boss Dada. Boss Dada, pa-shoutout naman. Shout out. Boy Sardinas. Oh, kay Boy Sardinas, walang iya, ikaw pala yan eh. Boy Sardinas. Solid yung mga ano mo ha, yung mga kalye survey mo ha. Ayos. Very good. Lupit daw. Yeah, Boss Dada in the house. Maliit lang pala to. Maliit lang ang tama sa'yo pag sinapak ka nito. Laki tao eh. Ano? Alright. Yan, yung Boss Dada. Banateros. Tol J nandun. Alright. So guys, ito naman tayo sa kabilang gate sa museum. So may in-interview dito. Sino ba to? Si Boss Dada oh. Ay, si Atty. Sa ganon ay balik mo yung peaceful rally ng mga tao wala kami pagawagan sa So dito tayo, mas malapit tayo dito. na kung ganon sitwasyon ay maaaring dating siya sa veterans memorial
I really don't know that is true na. Wala akong source na mabe-verify yan. Pero may mga naglabasan din na information na gano'n. So, tignan natin kasi may mga information na tulong sa maintenance memorial. May mga kapulisan na rin po doon. Nakapag tayo. Pero ang information na nakarating sa akin ay pipilitin nila na ngayon kami ito ay madala si Pangulong ito at hindi na nila hihintayin yung decision ng Korte Suprema. Kasi pag nanalo tayo sa Korte Suprema, nagkaroon ng order of writ of amparo o kaya writ of habeas corpus, ay sigurado ang taong bayan ang panalo dito sa laban nito. Attorney, last na sa mga kababayan natin ngayon, marami pong nanonood sa ating social media. Ang panawagan lamang po natin sa bayan ng Pilipino, magdasal po tayo mga kababayan. Huwag po natin daanin sa dahas ito. Hindi po tayo mananalo pag merong karahasan. Huwag naman po sana dumalak ang ganun. At masisira lang ang buhay natin Pilipinas. Nagkakawatak-watak na nga tayo dahil po nga dito sa matinding labanan sa politika. At naasahan po natin na mariresolve ito ng mapayapa. Pero tandaan po ninyo, ang sitwasyon na ito, itong araw na ito, March 11, the day of infamy in the Philippines. Itong ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil lamang po sa political persecution, dahil lamang po sa may mga bagay na gusto nilang pagtakpan dito sa ating bansa. Kaya ang binigitip nila ang pamilya ng kailangan na po si Tatay Digong. Nagagaling ko lang po sa bahay kasi lang po ako sa likod ng Mariel. Opo. Nag-post po ako. Jay. Jay. Meron pong informasyon na nakarating dito sa kanila. Ayaw po payagan. Lalo na si Tore at si Marvel. Opo. Ay violation po yan ng karapatang pantao. Kasi lahat naman po tayo kahit na po hindi na po matandang super senior katulad ni tayo. Pati ako, sinisingil na rin. Ay talaga po yung ating blood sugar, ating blood pressure, o kaya yung ating cholesterol, ay talaga nag-fluctuate yan. Lalong-lalo na pag over-stress ka na katulad ng nangyari sa kanya. Sino ba naman ang hindi magkakaroon ng ganong atake sa katawan, pataas ang blood sugar? Pinagado po yun. Sabi po ni siya daw po ay handang mamatay pero hindi siya sasakay ng aeroplano papuntang Netherlands. Alam naman natin yon na talagang si Tatay Digong ay handa niyang i-wish ang kanyang buhay, sakripisyo ang kanyang buhay. Hindi lamang po yung kanyang kalayaan, pero yung buhay niya alang-alang sa bayang Pilipinas na ating mahal at mga mamamayan natin. Walang duda po yun kay Tatay Digong. Unahin pa niyang mamatay siya kaysa sa siya ay lubuhod dito sa mga nag-aanipis na sa karapatan ng pamayan. Kaya nga sabi niya, mataas ang kanyang blood sugar, handa siyang mamatay ngayon. Sinabi na niya yan at totoo po yan. Tawag na. Totoo po yan. Pero attorney, sa tingin niyo, ito, pwede niyo pong komento ano hindi. Sino po ba, sa tingin niyo lang po, sino talaga ang pinaka-pasimuno nitong pagdakip kay PRR? Sabi ko nga, sino ba ang commander-in-chief ng mga pulis? Alam na rin po natin yan, hindi na natin babanggitin ang kanyang pangalan. Hindi gagawin yan ng sino mang general o ng mismong chief PNP kung wala pong utos ng mas nakatakas sa kanya. So alam na po natin yan, na iba yung kanilang sinasabi noon na hindi nila papayagan ng ICC ay magkaroon sila ng gagawin dito sa Pilipinas. Sino pa nagsasabi? Yung sekretary sa Hustisya, sinasabi niya, meron tayong criminal courts na banda, meron tayong justice system dito, meron tayong legal system. Hindi na pwede makialam dito ang ICC. At saka pinanggit na, wala na nga tayo sa ICC. Bakit pa natin ngayon? So surrender ngayon. Senador, totoo ba yun na si President Duterte naka-oxygen ngayon? Wala pa akong information kung gano'n ang nangyari. Pero malamang kung medyo parang pinaniga lang sa papak. Kinakapos talaga naman kung nangailan ng oxygen yan. Pati ako nga, kung minsan talaga pag napagod ka, mababa yung oxygen mo. Attorney, ito na po, pasensya na po kung marami tayong tanong. Yung ano po kasi, tama ho ba yun na inaresto muna si PRRD bago dumating ang arrest warrant? At ito ay arrest warrant di umano kay ano lang, sa sinampang kaso ni Tore. Iyan ay talagang tahasang paglabag ng karapatan ng isang mamamayang Pilipino.
Unang-una, wala silang maipakita warrant of arrest. Kasi kami rin nagsaliksik sa International Criminal Court yung isang araw pa at kahapon, wala talaga ang makikita doon sa kanilang website na warrant of arrest against a Duterte or any Filipino for that matter. Kaya tingnan nyo yung kanilang inilabas na warrant of arrest. Ang picture niya is what? March 10, sinasabi, o March 11. So ngayon lang nila talagang nakuha yung warrant of arrest. Tapos immediately pinasa sa social media o pinasa digitally. Tapos yun ang gagamitin. Kasi nung inaresto dyan si PRRD, kitang-kita naman natin, show me the warrant. Wala silang may pakita. Pero attorney, parang publicity dito kasi kahapon pa may pulis sa Davao, marami na naka-assign doon. 2 days ago pa. Oo, so ibig sabihin, mayroon na sila alam na internal. Ay talagang trinabaho nila ito. Trabaho nila. Trinabaho nila ito. Oo, kahapon pa kasi naka-deploy na sila. Isyon ng PhilHealth. Mamamayang tao. Sabi, practice lang daw yung mga pulis na yon, sir eh. Eh, tignan natin kung kakayanin nila yan, kung papayag ba yung ating militar at kapulisan na talagang magkakaroon pa ng ganung klaseng mas matinding sitwasyon pag si Marshall ba nila. Yun ang sitwasyon natin mga kababayan. Pero isa lang po ang masasabi namin na lahat ng mga Pilipino na nandito na sa nangyari na ito, Attorney Nambino, mananalo ang PDP laban. Duterte! 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 Ito po yung picture ni PRRD na naka-oxygen. Ayan, oh, ayan, naka-oxygen na si PRRD at saka ano yan, naka-dextrose pa yata siya. Naka-dextrose. Oh. So siyempre, ganun naman ang kanyang kalagayan na ngayon dahil 80+ years old na siya. Tingin, Ton? Eh paano? Nakikita naman natin kasi na siya ang pinakamatatag Mga na leader kababayan, ng tingnan nyo. oposisyon. Sorry, Attorney. Yan. Yan. Yan, o. Si Bongbong ang dapat i-impeach. Si Tatay Digong naka-oxygen. Yan, ako si Tatay Digong. Naubos ba yung ating dalang kunting tubig? Bigyan lahat yung mga tao ng tubig kahit mapapaano. Sige po, Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat po, attorney. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyo. Hintayin natin kung anong mangyayari. Ako ay nakahandang manatili rito hanggang hindi dumarating yung anumang kautusan ng Suprema. Ano masabi? Kasama mo kami dyan, Attorney. Kasama nyo kami lahat. Walang uwian, attorney. Walang uwian ito. Salamat po, Attorney. Mag-ingat lang. Mag-ingat lang tayo at mapayapa yung Aba. gagawin natin. Tubig lang yan ha. Baka sabihin ng mga ano. Yan na. Sayang wala si Busman. Diyan na. Andyan! Ay, hindi, si ano? Boss Dada. Dada. Diyan yata pupunta yata. Right. Attorney. Nice to dyan. Picture. Yan, grabe. Medyo gabi na ho mga babayan. Sigaw ng mga babayan natin, Duterte. Ngayon, nakita nyo sa Tatang Digong po. Naka-oxygen po ngayong oras na to. At ay may balita na si Tatay Digong daw po ay persahang iuuwi, dadalhin sa Netherlands ng Tipaklong. Ito na po yung kaganapan ngayong oras, ngayong gabi na. Ayan, madami na po. Sabi niya, o mga pulis kayo naman. O mga pulis kayo naman, sumigaw ng Duterte. O mga pulis kayo naman daw, sumigaw ng Duterte. Hindi na ako mag-drive. Cancel. Cancel, oh.
Wala nga yung signal na makawala, hindi na makapag-live. So guys, yan. So update natin si Tatay Digong daw dadalhin sa Netherlands ng by force. Pero wait lang. Na. Sama kami. Sama tayo sa Netherlands. Hindi nyo kami sinama, papatay doon sila ng adik. Ayun, si Tatay Digong, oh. So guys, nakikita ko rito, may naka-live, nakita si Tatay Digong. Ando, nakaupo pa. So wag po tayo masyadong pa mag-alala. Kaso ano to, vlog to. So kung siya hindi makakapanood, yung mga hindi nyo nakikita sa about sa mga live ng mga kasama ko rito, makikita nyo. Kasi ako nag-iikot. Yun, bumalik kami rin Kuya Goods. Kumain kami sa McDo at sobrang gutom na po kami. Anong oras na? Alas 8 na. So yan, sobrang dami na po rin ng mga tao. Ha? Cardema. Si? Cardema. Ducati Party List. Cardema. Ayan o, Cardema daw po. So yan, ang dami na. Napaligiran na kami ng pulis, mga babayan. Ayan o. Duterte! Duterte! Guys, saka vlog lang tayo. So hindi tayo makapag live. Ayan, ilabas na si Tatay Digong. Mga babayan, meron akong upload dyan. Di ba nasa labas si family BBM? May nilabas na issue si Marlica. Kasama daw na lang Team Duterte o ni Lisa Marcos na overdose sa pulburon, patay. So sana mapanood nyo yan. About galing yan kay Maharlika, ha. Si Maharlika po mismo ang nagbalita nun sa video natin. Ayan, baka dahil napaligiran na tayo ng mga pulis. Ayan, napakarami na po ng mga babae natin nandito. So ayun guys, may nagpe-pray. Ang galit na galit. Oligarko! Sinigasahan niya! Ayaw na lang!
Ang lahat ng buhat dito! Ay lahat ng lahat! Ay lahat ay nakalatay! Tingnan nyo ang lumatay! Tingnan mo ang lahat sa Middle East! Lumatay sa Saddam Hussein! Pinamatahan nila! Na may hawak sa biochemical weapon! Kung namuhuli ang terrorist execution! They found out nothing in Iraq! The Al-Qaeda nakalito! Ligan-ligan! Muhammad Gaddafi! Ano ginawa nila? Pinatawin nila ang kapalan ng mga Muslim. Ito ang nag-iisa natin leader na napapasa ng mga Muslim. Natingin sa amin ng lugar. Yung lugar na masasabi amin na dito na po kayo sa kamay ng mga paralan namin mga sasagista. Sa mga Nahimatay na yung nagano. So ayan guys, sumakay na sila Vice President, sila Senator Bongo, sila Pilot Salvador de Baba. So sumakay sa sasakyan. Pupunta na naman sa may Terminal 5. So pasensya na, naputol yung ating live mga babayan. At least nakapag-live tayo kanina. Yun, pupunta na sa kabila. Tara, sugod doon sa kabila, sugod doon! Doon sa kabila, gate 5, gate 5! Hey! Duterte! Duterte! Ito po yung kaganapan sa mga panahon nang hindi tayo naka-live. So nagba-vlog din tayo. So ayun, muna sila sa kabila. So let's go dun sa kabila. Naku, lakad na naman tayo mga babayan. Let's go. Yan, nagkakagulo na mga taong bayan. Puro Duterte. Hindi mo na kailangan mag-survey mga babayan. Duterte lahat. Yan o, Duterte. Duterte. Ganyang kainit mga kababayan. Ayan na, mga taong bayan ha. Oh. Grabe, puro Duterte. Duterte talaga, grabe, nakakaiyak. Walang pagod-pagod dito mga babayan. Grabe oh. Duterte talaga. Paano niya masasabi na ano kayo ang lead sa survey? Booking ina. Fake news talaga itong mga to. Kita nyo yung survey natin kanina ha? Live yun. Sana mapanood nyo. Duterte. Ayun o. Ay, okay. Ayun o, PDP laban. Sabay tayo dito, okay ano? Tara, tara. Duterte! 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 Woo! Ayan o, puro Duterte lahat yan. Walang BBM dito. Talo na kayo. 12-0 kayo ngayon. Duterte lahat yan. Ilabas nyo ang tunay na survey, mga ano, mga sinungaling. Survey, hindi kami naniniwala sa mga survey nyo. Tanyo nga dito, yung totoong survey oh. Survey, mga survey ng bangyaran. Sus! Panis kayo sa survey ko kanina. Survey namin kanina mga DDS live survey. Live survey yon ha. Sabihin nyo fake news pa. Wawalo nga lang yung bumoto sa ano, sa timbangag. Sus! Ubos-ubos na yung ating boses. Okay lang. Woo! So tayo dun mga babayan tayo.
Ando na si BP sa gate 5. Yan. Naka-vlog na lang tayo mga kababayan at putol na yung ating signal. Nakita nyo naman, Duterte. Bilang na bilang lang yung Team Alyansa. Nakakahiya. Kasama namin si attorney. Team PDP laban. Whew. So tara doon, let's go. So ayun guys, ito malapit tayo sa sa mismong pinaka ginawang stage na sasakyan. Gate 5 ulit na. Grabe haba na nalakad natin. Dalan na yung kayamanan. 32 million Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Ready na ba tayo? Yes! Handa na ba kayo? Tatapusin na natin ito ngayong gabi. Kailangan natin iupo ang ating busy Presidente Sara Duterte. Huwag nating paliparin ang aeroplano ni Tatay Digong. Kailangan natin ilabas. O ngayong gabi, pagsalitain po natin ang ating attorney na tumatakbo po sa PDP at dating sekretary po, Attorney Lambino. Attorney, magandang gabi po. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga DDS, mga viewers na mga vloggers. Kailangan po nating magsama-sama, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga Metro Manila, magsama-sama po tayo. Tapusin na natin ito. Ilabas na natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Kung kayo talagang nagmamahal sa bansang ito, kailangan na natin ipakita kung ano ang katotohanan. Magandang gabi, pakinggan po natin ang ating Attorney Lambino at tumatakbo po bilang senador ng PDP. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kababayan. Kayong nandito ngayon sa Villamor area at lahat po ng nakikinig ngayon sa live coverage sa mga different social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, at YouTube, ay binabati ko kayo ng magandang gabi. Pasensya na po kayo at talagang medyo pagod na rin po kami sa kaiikot. Galing pa po nga kami sa Hong Kong noong isang gabi at kasama natin si Tatay Digong doon sa Hong Kong at sa CPP tayo. Doon pa lamang sa Hong Kong, bago pa lang umalis ng Manila noong March 8, meron ng ugong-ugong na ilalabas nila o meron ng nakalabas na warrant of arrest kay Tatay Digong. Pero sa katotohanan, wala pa po. Wala pa yun, pero nakahanda na yung mga kapulisan kung ano yung gagawin nila. At talaga naman po na makita natin dun sa petsa ng legitimate warrant of arrest na issue ng ICC ay inilabas lamang po yun nitong March 11 ngayong araw na ito. At hanggang ngayon, wala silang maipakita na konkreto, solido, the certified authentic copy of the warrant of arrest. Pero yun pa rin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Digong. Yan ang katotohanan. Sinasabi namin, inaristo nila dahil sa illegal arrest kasi walang warrant na authentic. Kung meron man, assuming na yung kanilang pinahawakang warrant ay talagang in-issue ng ICC. Wala pa rin jurisdiction yung International Criminal Court sa mga Pilipino kasi hindi na tayo membro ng ICC. Talagang inapuran nila ito para patayin. Grabe, no? Leader natin,
pinagkakatiwalaan si Tatay Digong at gusto nilang mapatahimik ang lahat ng posisyon. Tulad namin mga kandidatong senador dito sa halalan na ito. Kaya maraming salamat mga kababayan. Ang pag-iusap po ng PDP Laban, pag-iusap ni Tatay Digong, hindi siya nawawalan ng pag-asa na mananay pa rin ang hustisya at mananay pa rin ang katotohanan. At sa inyong lahat ng mga kababayan, ay huwag po tayong gumawa ng marahas na hakbang. Ayaw po ni Tatay Digong na mayroong dumanak na dugo o mayroong mawalan ng buhay. Dahil sabi niya, hindi pa rin ako na lang ang mabilanggo, hindi pa rin ako na lang ang magurgor. Pero ang ating ginawa ay hindi para sa atin, hindi para sa ating pamilya, kung hindi para sa bansa at mamamayang Pilipino. Kaya si Tatay Digong, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Pilipino. So, ngayon, hintayin natin ang mga umuusad naman ng hustisya dito sa ating bansa. Sinabi nga namin na habang mayroong hustisya, may husgado, meron tayong pag-asa dito sa Pilipinas. Hindi natin ito isusurrender sa mga dayuhan. Nakakalungkot lamang po na merong mga ahensya ng gobyerno, merong mga pulis na sumusunod sila sa utos ng puti. Hindi nila sinusunod yung karapatan ng Pilipinong tulad po natin. Kaya po nilang gawin po yan sa isang presidente ng Pilipinas na tulad ni Tatay Digong. Kaya po nilang gawin yan sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na po tayo, kapwa mahihirap. Papayag pa tayo sa ganun! Hindi po tayo ipapakita natin ang ating pagkakaisa na tayo ay iisa ang sigaw ng bayan. Duterte! 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 Kababayan, panahon po ngayon ng kampanya ng politika. Ito ang isang dahilan kung bakit gusto nilang mapatahimik ang mga Duterte. Mapagtakpan nila yung mga anomalya na ginawa nila sa 2025 budget. Mapagtakpan nila yung anomalyang ginawa nila sa PhilHealth. Mapagtakpan nila yung perang kinuha nila sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Mapagtakpan nila yung mga anomalyang pagbibenta nila ng ginto. Mapagtakpan nila yung pagkaltas nila ng budget ng armed forces, yung budget ng DepEd, budget ng agrikultura na ayaw nilang ipaalam sa atin ang lahat ng mga yan. Kaya nilang ginagawa itong pagkikibit sa mga Duterte. At ganun din, ang akala nila, pag nawala si Tatay Digong dito sa kampanyang ito, ay ang PDP Laban Team Duterte, Team Suka ay susuko na. Hindi po susuko ang Team Suka! Lalo pong nabakas ang Team Suka, Team PDP Laban at Team Duterte. Huwag niyo po kami kalilimutan. Ipaglalaban namin po ang inyong karapatan bilang kapwa namin minamahal na mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Sabi nga ni Tatay Digong, kayo na napili ng PDP Laban, siyang kami, una ngayon, 10 na kami. Mayroon pang gustong dumagdag para maging 12, hintay na lang po natin ang magiging desisyon ni Tatay Digong kahit siya ay wala na rito at kinidnap na kung saan nila dinila. Hindi namin alam. Kaya kami magkakasama ni BP Inday Sara doon sa Gate 1 kanina. Walang nakakalam sa amin kung saan nila dadalhin si Tatay Digong. Pribadong eroplano ang ginamit. Hindi namin alam ang flight details kung saan pupunta. Ipagdasal po natin na tayo ay nandito pa rin. Mamahal sa isang Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang ating Tatay Digong. So yan po, yes, hanggang ngayon ay hayaan natin ang ating mga maestrado sa Korte Suprema. Pinag-uusapan pa rin po nila yan. Alam naman po natin kung gaano kakomplikado itong usapin na ito. For the first time, nangyari po ito dito sa ating bansa at ang ating mga maestrado ay maingat po sa ang kanilang ginagawa. Kanina po, ito po kami sa Supreme Court. Kasama ko yung lead lawyer, si Attorney Israelito Torion. Siya ang nagsabi sa akin, sabi niya, Panyero, samahan mo ako kasi baka makuha natin yung TRO ngayong gabi. So nagpunta kami sa Supreme Court, pero pinatang namin doon ay kasalukuyan pa rin sila na nag-uusap-usap. So hayaan natin sila, ano man ang maging desisyon ng ating mahal na Korte Suprema, respetuhin po natin yon.
lamang po ang pag-iusap ni Tatay Digong sa akin. Pero ayan, yan ang katotohanan, yung talagang tunay na legal ay hindi nire-respeto ng mga nandiyan na ito. Pero pag-iusap, maging mapayapa po tayo, huwag tayong magpadala sa bukso. Alam ko po, masakit na masakit yung nararamdaman nyo tulad na nararamdaman natin. Talaga po. Pero gusto po natin na tayo magsama-sama, dadami pa tayo araw-araw, dadami pa itong grupong ito dahil sa ginawa po nila kay Tatay Digong. Alam ko po sa probinsya ngayon, lahat ng mga tumatawag sa akin, lahat ng mga nare-receive kong messages ngayon, iba't ibang probinsya ng Pilipinas, pare-pareho po ang damdamin nila sa nararamdaman natin ngayon. Ganon din po sa Northern Luzon, kahit ang Northern Luzon, dahil taga Northern Luzon po, may Sakay Ilocano, may Sakay Pangasinan, Isayang Pangasinan. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng ating mga kababayan sa Northern Luzon. Yung totoong taga Northern Luzon, yung totoong Ilocano, dahil hindi po ganon ang tunay ng Ilocano. Ang tunay ng Ilocano kami po, hindi nang-iiwan ng kaibigan. Hindi po kami mangga. Panis! Hindi kami ng suka. Siniguro kung bumili ng suka, hindi broga. Yun. Sapol! Yan po mga kababayan. Medyo pagod na rin po kami. Mag-uusap pa kami ng ibang grupo. Malalaman niyo sa akin bukas na mga pag-uusapan. Abangan niyo po yung aking vlog sa Facebook at sa TikTok. I-follow niyo na lamang po ako para maging updated po kayo sa mga nangyayari ngayon. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Duterte! Siguro, bago po ako umalis at pupunta pa sa meeting, pwede ba samahan natin ng panalangin sa Tatay Digong? Pwede ba Sister Asra, ikaw ang mag-lead kasi ikaw naman hindi nakapagaling sa ating sundan na lang. Kahit ano po yung ating pinaghinon, isipin na lang natin na pinagdarasal natin ay para sa buong may kapatid. Salamat po pinagdarasal natin. Siguro yung pagtitipon natin dito, mas higit na kailangan natin. So yan guys, magpe-pray na. Ng ating Panginoon, kung kaya ngayon ay tayo-tayo tayong kabayan, nakapasok. Ayan, no? Nakapasok ka ba yan? Palabasin mo yan dyan! Nako kabayan, nabuksan yung ano, may nakakapasok na po dahil nga po siyempre talagang umiinit yung lalo ho ang eksena dito. Nako. Hindi pa siguro.
Caution lang! Kayong pag-urong namin at pag-urong ninyo. Pag sinakop yung bansa natin, kayo na lang. Kasi ganyan kayo, taga-sulit kayo. Kami, pusang loob ang amin. Sa damdamin at ipagtatanggol. Pero sa inyo, wala kayong pagtatanggol. Di ba? Pag nagkagera, kayo na lang. Pag meron ulit sakpong-kupon, pasensya na, wala na kami puso sa mga pulis. Kung ganyan lang din naman kayo, akala ba namin ang mga pulis ay bayani? Bayani ng aming bayan o bayan lang sa bayan? Ang mga pulis ay hindi bayani ng bayan, bayaran ng bayan. Bayaran ng bayan. Insulto rin ang ginagawa nila dito. Kailangan namin ng suporta dito. Pangulo namin yan. 60 billion! Hindi biro! Huwag niyong babuyan dahil hindi niyo alam kung ilang tao yan! Maniwala! Alam naman namin yan eh! Alam namin kung ano mga gagawin niya pero pinili pa rin namin dahil naniniwala kami sa kanya! Ako po si Spider-Man! Gusto ko lang lamang magmahalan tayo! Salamat po! Love you, Spider-Man! Duterte! 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 Mahal namin ama ng sambahan ng Pilipino. Allahu Akbar sa mga kapatid natin Muslim. Allahu Akbar! Nas! Allahu Akbar! Actually po mga minamahal kong kababayan, mga kapatid kong Muslim or Christian, kayo na po dapat punong-puno natin ng mga kapatiran natin Muslim. Dahil oras ng pag-aayaw namin pagsasamba namin. Ngayon, tapos na po ang pagsasamba namin tarawih. Nandito na kami lahat. Nandyan po ang ating mga kapatid na Muslim sa Quirino, sa Quezon City, lahat-lahat po, kalat sila sa Iligan City, sa Cebu, para sa kapayapaan ng mga kapatid natin Muslim or Christian dahil sa ginawa nila sa ating mahal na Tatay Digong. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na masira ang kinabukasan ng ating mga anak pati ang ating mga apo? Hindi! Nasaan ang due process of the law? Mga kapatid namin, mga taga-Supreme Court, huwag kayong bias! Kaya nandito po kami para tingnan, para ipahayag, sabihin sa lahat ng mamamayang Pilipino, Muslim o Mano-Christian sa buong mundo na hindi po karapat-dapat ang ginawang pag-aaresto sa aming pinakamamahal ng aming Pangulong Tatay Digong Duterte. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga minamahal kong kapatid, mga Muslim o Christian, yung hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay full support na sumuporta sa ating kunwaring unity daw, unity. Piki, nabudol tayo, hindi pala totoo yun. Isa po ako sa gumastos sa oras, pati yung kunting ano ko ay ginastos ko para sa unity na hindi pala totoo. Kaya nandito po tayo para wakasan yan, tulukan yan, tapusin yan. Allahu Akbar! Mga kapatid, ako po si Sultan Omar Sharif Hamdag Pungbaya. I was a former Manila Golden Most Administrator during the time of my Tatay Digong
Duterte. Nandiyan po ang aking kuya, yung pumalit sa akin, mga kasama namin, mga taga Green Hills. Nandiyan po sila, si Kuya Jerry Magarang at ang kanyang mga kasamahan. Marami po kami, nandito na kami para sa kapayapaan, tagumpay ng ating mga kababayan, Muslim o Christian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng supporters na Duterte. Alam mo naman po natin sa sarili natin na hindi po ligid sa ating kaalaman, hindi po tayo lahat Duterte. Pero dahil sa pinaiiral natin po ang tamang batas, nandito po tayong lahat at pinagbuklod-buklod po tayo lahat. Sa kadahilanan nandito po tayo, ako po yung nakikiusap sa mga kapulisan at kasundaluhan sa loob ng Villamor. Huwag po sana natin kalimutan ang pinangako natin sa taong bayan na ipagtatanggol natin ang sovereignty ng Pilipinas. Ngayon, parang nangyayari, huwag po nating suwayin yan. Huwag po tayo makinig sa mga dayuhan. May sarili po tayong batas na pinaiiral sa Pilipinas. Hindi po ba kayo nakukonsensya? Muslim, Kristiyano, nagsama-sama rito, Ilocano, Bisaya, from Region 1 to 13, nandito lahat para pairali ng batas. Huwag po nating suwayin yan. Doon po sa mga kapulisan, pinag-aaral po tayo ng mga magulang natin. Tinuruan po tayo, ipagtanggol po natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Huwag po nating suwayin yan. Ngayon, sino ba po bansang makikialam dito sa Pilipinas? Wala po silang magagawa. Kung ang detachment commander ng Villamor, hindi po susunod. Dahil hindi po labag sa batas yan, dahil may sarili po tayong batas. Sana naman po pakinggan niyo po ang boses ng taong bayan. Ang taong bayan nakikiusap sa inyo, nanilinik luhod. Nagsasama-sama po kami rito bilang simpleng mamamayan. May pera, mayaman, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Nagre-respetuhan po tayo dito bawat isa. Yung mga pulis ng mga naka-uniforme, gumising kayo sa katotohanan. Alam niyo ang tamang batas. Warrantless. Walang dapat hulihin kung walang warrant. Warrantless po yan. Ngayon nandito tayo sa sovereignty ng ating bansa. Villamor Air Base, Station Commander. Manindigan kayo. Ipairali ninyo ang batas ng tamang Pilipino para sa mamamayan. Hindi po natin kailangan magkagulo. Pare-pareho po tayong Pilipino rito. Nag-aaral po tayo para po sa tama. Ang taong bayan, ang dapat niyong protektahan, ang batas ng sovereignty ng Pilipinas, ang dapat ninyong pairalin. Bilang simpleng mamamayan, hindi po ako namumulitiko. Sinasabi ko lang po ang karapatan at sinisigaw ng taong bayan. Yun lamang po. Assalamualaikum. God bless. God bless to all. Pilipino, mabuhay kayo. Tatay Duterte, nandito lang po kami. Nasa tamang batas, pagpapairal ng batas. Yun lamang po sana ang pakiusap ko. Sana po tumanim sa puso ninyo. Yun lamang po, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po. Duterte! Sino pa? Sino pa? Duterte! 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 Manawagan po sa may-ari ng motor na nakaiwan ng susi po. 177 QBS po. Baka Honda Click yun eh. Honda Click. Honda Click 177 QBS po. Naiwan yung susi mo. Baka mawala. Nandun. Naiwan doon. Okay, ang susunod ay si Ma'am Cecil Mayora, kung tawagin. Cecil, eto na po siya. Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Sa aking mga kapwa vloggers, maraming salamat dahil nilalabas nyo ang mga katotohanan, binabalita nyo kung saan man mga kaganapan natin dito sa mga pangyayari sa bayan natin. At ngayon po talaga po it's a sad day. Nakakalungkot po itong araw na to para sa ating lahat. Mula po kaninang umaga talaga pong nakakaiyak ang mga pangyayari at napakasakit po na makita na ang ating pinakamamahal na Presidente Duterte
ay basta na lamang nilang aarestuhin, wala namang warrant of arrest. At ganun na nagsilbi sa ating bayan, 6 na taon, nagpakita ng pagmamahal sa atin, nagbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino. Dumarami na mga kababayan, no? Natawasay ang ating buhay, tahimik. Maraming mga adik na nagbagong buhay. Mga kababayan natin na bigyan ng mga pagpapahalaga. Pinalipad na? Pinalipad na? Ito. Ngayon po na nakita natin ang nakakaawang kalagayan, nakakalungkot na kalagayan ng ating mahal na Presidente Duterte. Kaya sana po tayo ay patuloy na magkaisa tayong mga Duterte supporters. Pakita natin ang ating puwersa ng sambayan ng Pilipino. Pakita natin ang pagmamahal natin sa ating pinakamamahal na Presidente Duterte. At para mabigyan natin siya ng lakas ng loob at ipagdasal natin siya sa kanyang edad na 80 years old, makayanan niya ang mga pagsubok na nangyayari ngayon sa buhay niya. Sobrang stress po sa isang katulad niya na matatang naman. Yan guys, alas 12 na mahigit. So, eto tayo pa rin. Naupo ako doon sa tabi ng motor ni Tol J at ako ay naiglip ng konti sa sobrang pagod. So, naka-charge tayo ng konti sa utak, no? Ayan, medyo abangan. So, talagang pagod na. Sobrang pagod na rin yung mga kababayan dito. Yung iba rito wala pang kain. Tubig lang. Ay, may nagbibigay ng tinapay. Dalangin namin ang aming Pangulo, Rodrigo Duterte. Diba si Tol J? Alive pa rin. Dalangin namin ang aming bayan na inyong iligtas. Ano man ang iyong at konsensya ang lahat ng nag-aabuso ng kapangyarihan. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na parusahan mo ang mga abusado, mga magnanakaw, at mga naninira ng aming bayan. Ingatan po ninyo ang lahat ng naririto. Ano din ang mga pulis, lalo ng mga sibil, na walang mangyaring masama sa kanila at sa ating bayan. Subalit, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang nagbigay sa amin at magbuklod sa amin ng tagumpay para sa katotohanan, katarungan, at sa aming Pangulong Rodrigo Roa Duterte at lalong-lalo na sa aming bayan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Natin na sa loob ng kanilang puso mabigat dahil gusto nilang ipaglaban si Tatay Digong. Pero wala silang magawa dahil kapag sila ay sumuway sa kanilang chief PNP, wala silang ipapakain sa kanilang pamilya. Gusto ko lang i-remind lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo, wala na po tayong tiwala sa media ngayon. Ang ABS-CBN, ang GMA, wala na. Hindi na nila binabalita ang nangyayari ngayon. Kayong mga vlogger, kayong mga ordinaryong mamamayan, kayo na nagla-live ngayon, kayo na nakikita sa buong mundo, iparating natin sa buong mundo na kaya natin pabagsakin ang another Marcos. It is not the first time. It is not the first time in the history of the Philippines na meron tayong presidenteng pinatansik. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, at posibleng may pang-apat pa. Ako po ay isang proud Mindanaoan. Nanggaling po ako sa hirap. Ngayon po ay nanggaling pa ako sa Laguna. Kanina po, habang ako ay nasa opisina, hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Dahil awang-awa ako sa presidente na walang ibang ginawa
kundi nagmahal sa Pilipinas. Awang-awa ako sa presidente na binigay ang buhay para sa mga Pilipino. Awang-awa ako sa presidente na kayang magpakulong ng sarili niya para sa kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo, at ng kinabukasan ng bawat Pilipino. Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay si Tatay Digong! Mga kababayan, sa ngayon po, si Tatay Digong ay nasa himpapawid na. Ang dalangin po natin ngayon sa mga kababayan natin, sa mga kapatid nating Muslim, sa mga kapatid nating Kristiyano, magkaisa po tayo. Ipanalangin po natin ang kaligtasan ng ating minamahal na si Tatay Digong. Ang kinabukasan po ng Pilipinas ay kinabukasan po ng ating mga anak. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa nauubos ang Duterte. Hindi lang si Tatay Digong ang nag-iisang Duterte. Nandyan pa si Pipi Inday Sara. Nandyan pa si Mayor Baste. Nandyan pa si Congressman. Nandyan pa si Congressman Paulo Duterte. Darating pa ang nag-iisang sumusunod naman na Inday Sara, ang nagaganda si Kitty Duterte. Sobrang nakakahanga si Kitty Duterte sa ginawa niya kanina. Kung pwede lang niyang sapakin si Tore, ginawa niya na. Kung nakita ninyo sa live kanina, ang tingin ni Kitty, kung kaya lang humiwa ng mukha ni Tore, puro na sana, di sana yung mukha ni Tore ay basag-basag na. Sobrang nakakaawa po si Tatay Digong. Mga kababayan, muli po, hindi pa po tayo natatapos dito. Please, stay vigilant. Maging mapagmatsyag po tayo. And be open. Lahat po ng nanonood sa live ngayon, I am talking to all of you. Please, help us share the live right now. Isigaw po natin sa buong mundo. Wala pong karapatan ang ICC dito sa Pilipinas. Matagal na po tayo nag-withdraw sa ICC. Meron po tayong justice system na umiiral dito sa Pilipinas. Why do we need other country, other jurisdiction, other people, other nationality to take care of our judicial system? We have a fucking judicial system here, and it is working very well. Kaya mga kababayan ko, paubos man ang boses natin dito, alam ko may kahihinatnan ang ginagawa natin ngayon. Si Tatay Digong, nung panahon na wala na tayong pag-asa, nananahimik siya sa Davao. Nananahimik siya na nagsisilbi sa kanyang mga kababayan sa Davao. Anong ginawa natin? Ginulo natin ang buhay niya at hinimok natin siyang tumakbo bilang presidente. At ngayon, pinagbigyan niya tayo. Ginawa niya ang lahat para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Ngayon ba na siya naman yung naghihirap, ngayon ba natin siya tatalikuran? Ngayon ba natin siya aatrasan? Hindi tayo Pilipino for nothing. We are Filipino because alam natin na kaya natin ipaglaban ang ating karapatan. Ang sabi po sa kanta natin sa ating watawat kanina, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kung kayo ay nandito ngayon at totoo nagmamahal kayo kay Tatay Digong, handa ba kayo magpakamatay para sa bayan na to? Handa ba kayo ipaglaban ang bayan na to? Yes!
Isigaw po natin ang pangalan ni Tatay Digong, Duterte! 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 Maraming salamat po. Ako po ay isang ordinaryong Pilipino lamang at nagpapahatid lamang po ako ng aking hinaing. Maraming salamat sa lahat ng nagpunta po dito. God bless po sa ating lahat. Salamat brother sa inyong mga pulong. Next time, sir. Yan naman sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay tagapagsalita ng Muslim Alliance for BP Sara. Kami po yung unang nagkaraban para ipakita ang suporta kay BP Sara. Ngayon po gusto namin ipaalam sa inyo na nakikisa kami sa dami ng mga Pilipino na nasaktan ngayong gabi dahil sa pagkahuli ng ating presidente, mahal na presidente. Kaya po, magkaisa tayong lalo. Kami po ay hindi tatalikod. Inshallah subhanahu wa ta'ala, nakikisa po kami sa laban ng Duterte family at sa laban ng mga Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun! Walang sunod dyan? Para walang alisan na to. Next, wala na? Wala. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no?
Tapos isa pa, 'di ba? 4 dapat na sardinas eh. Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.